Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arlo Yap, SVD ng Christ the King Mission Seminary. Welcome po sa ating Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Ngayon po ay 3rd Sunday of Easter, pangatong linggo ng muling pagkabuo ng ating Panginoon. At ang nakasalang po ngayon sa araw na ito ay mga kabataan po ng Oasis of Love Catholic Charismatic Community. Ito'y barkadahan nila. Hindi barkadahan na ng pang good time, kundi barkadahan nila na ang gitna po nila ay si Kristo Jesus. At ang ginagamit nila ay yung pananampalataya. Sila po yung linggo-linggo nagba-Bible study. Whether sa YouTube man or sa ordinary life nila, linggo-linggo po sila nagba-Bible study. At malaki po ang nagawa sa kanila ng Word of God sa buhay nila. Yung wisdom ng mga batang ito, tunghayan po ninyo at nakikita po ninyo ang kagalingan ng Diyos sa buhay nila. Tunghayan po ang Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Magandang araw po mga kapatid. Kami po ang kabataan mula sa Oasis of Love Community ang makakasama niyo po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos na gagamitin po natin sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Ayan. So, magsisimula po tayo sa isang maiksing panalangin po na pangungunahan ni Sister Grace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Binigyan mo kami ng kalakasan, katalinuhan upang madako ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Maraming salamat nga po sa patuloy ng pag-iingat at pagkagabay sa amin. Maraming salamat po sa pang-araw-araw na pagsama niyo sa amin. Maraming salamat din po sa prebelyong itong binigay niyo para muli mapag-aralan na naman namin ang inyong salita. Dalangin namin na kayo nga po ang patuloy na gumitna sa aming pag-aaral ng inyong salita upang sa gayon patuloy namin maunawaan ang inyong mga salita. Nawa po lahat po ng makakarinig nito ay sa pamamagitan ng inyong mga salita ay mabago ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Kayo po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Holy Gospel according to Saint Luke. The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was made known to them in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, Why are you troubled? And why do your questions arise in your hearts? Look at my hands and feet, that it is I myself. Touch me and see. Because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have. And as he said this, Jesus showed them in his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from the Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon, himay-himay naman po natin ang readings po. Sa verse 35, ano yung isinalaysay dito ng dalawang alagad na nangyari sa daan, Sister Grace? Nakilala nila si Jesus nung pagkati-hatiin nito ang pinapay. Yun, sa verse 36 naman po, habang
habang pinag-uusapan nila ito, ano yung naging reaksyon ni Jesus? Tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila, nagsasabi, sumayin niyo ang kapayapaan. Ayan, sumayin niyo ang kapayapaan. Sa verse 37, Brother JR, ano yung naging reaksyon ng dalawang alagad? Ayun pa, natakot sila nung akala nila nakakita sila ng multo. Oo, kasi muling nabuhay nga naman si Jesus. Oo. Sa verse 38, ano yung sinabi sa kanila ni Jesus na patanong 2 beses? Bakit kayo natigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? O yun, bakit sila natigilan at nag-aalinlangan? So sa verse 39 po, ano yung ipinakita niya sa dalawang alagad? Ang kanyang kamay at ang mga paa. At bukod dito, ano pa yung ginawa niya, Brother Torrance? Pinahawak niya ito, sabi niya, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Tapos, in-explain kasi, di ba, sabi niya, yung mga apostles natakot. Kasi akala nila multo. So, dito sa verse 39, in-explain ni Jesus Christ, sabi niya, ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Yung sa verse 40, bukod dito, ano pa yung ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad? Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang mga paa. Pinatunayan talaga. Pinatunayan pa niya. Mga lamang pagpapatuloy. Tama. Dalawang pagpapatuloy. Sa verse 41, ano yung naging reaksyon ng dalawang alagad? Ayun, while they were still incredulous for joy and were amazed. Parang di pa rin Tama. pagkaliwanag. So, hindi pa rin sila naniniwala. Sa verse 41, merong itinanong si Jesus sa dalawang alagad. Ano yun? May pagkain ba kayo yan? Ayun. Bakit kaya pagkain ang naitanong ni Jesus dito? Yung mga nakaraang na readings, Eh, oo. di ba nabanggit na yun na darating yung araw na pakakainin pakakainin rin siya. ako. Ay, oo. Tapos nagtatanong pa nga yung mga Apostles. Kailan yung darating yung araw na Kailan yun? darating yung araw na yun. Tama. Tingnan natin baka may Sa verse 42 naman, ano yung naging response o ginawa ng dalawang alagad pagtas manghingi ng pagkain ni Jesus? Yun, binigyan nila ng isang hiwa ng isdang Inihaw. Yeah. Anong ginawa ni Jesus dito, Brother JR, sa verse 40? Ayun, he took it and ate it in front of them. Sa verse 44, pagkatapos kainin ni Jesus yung binigay nilang inihaw na isda, ano yung sinabi niya sa dalawang alagad? Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So yung pangyayari pa lang ito, nasusulat na sa mula kay Propeta Moses. Oh, tsaka details by details siya kasi sabi nga ni Sister Grace kanina, di ba, kung nabanggit niya dati na papakainin niyo ako. So, inilalahat dito sa verse 44 na lahat ng bagay na sinabi niya ay matutupad. Tama. Sa verse 45, ano yung binuksan ni Jesus sa dalawang alagad? binuksan niya ang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga Nasusulat. Siguro naguguluhan sila sa mga pangyayari dito. At sa verse 46, ano yung sinabi ni Jesus sa kanila? Ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap at namatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ayun. So, nangyari na nga ito, napako na si Jesus sa krus at ito nga yung muling pagkabuhay niya. Sa verse 47, ano daw yung dapat iparangal sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus? Kailangan ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Ayun. At magmumula ito sa Jerusalem. Jerusalem. Tama. Sa verse 48, sino daw yung mga saksi sa mga bagay na iyon? Kayo or tayo. Kasi ang word dito, Kayo. kasi di ba sabi nga dito sa mga sulat ni Lucas, pinapahiwatig dito is kayo, hindi lang yung mga pananalabi, kundi ang nakakabasa ng nasusulat. So, ang ganda ng Ang ganda ng gospel po natin. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac,
and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate's presence when he had decided to release him. You denied the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. You put to death the author of life, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away. The word of the Lord. Thanks be to God. Salamat, Sister Tina. Sisimulan na po natin ang paghihimay sa first reading. Sa verse 13 po, sino yung pinarangalan ng Diyos at nila Abraham, Isaac at Jacob? Si Jesus. Ayun, si Jesus. Ano daw yung ginawa ng mga tao that times kay Jesus? Ayun, isinakdal at itinakwil sa harap ni Pilato. Ayun. So, ano daw yung naging pasya dito ng Pilato nung sa verse 13 pa rin po? Ang palayain siya. Ayun. So, parang ipinagpapasya ni Pilato palayain si Jesus. Pero ano yung ginawa ng mga tao dito sa verse 14? Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. At bukod doon, Sister Grace, ano pang ginawa ng mga tao? Hinihiling nila na palayain ng isang mamamatay Mamatay tao. So, parang mas pinipili pa nilang Sino Mapalaya. ano yung mamatay tao doon? Di ba dalawa sila? Sino yung Si isa? Barabas. Si Barabas. Barabas. Oo, si Barabas yung pinalaya. pinalaya. Isa doon. Oo. Sa verse 15, ano daw yung ginawa natin sa nagbibigay ng buhay? You put to death the author of life, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. So, hinayaan natin mamatay. Sa verse 17, ano daw yung, sinabi dito na, ano daw yung hindi natin alam na ginawa? Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Oh, tama yun, Sister Grace. At sa verse 18 po, ngunit ito'y ginawa ninyo upang ano daw ang inaasahang mangyari. Upang matupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na ang Kristo ay kailangang magtiis ng hirap. Ayun, so kasama pala yun na yung pagpapapako sa krus ng Panginoon sa mga mangyayari. Yun. So verse 19, ano daw yung dapat natin gawin, sabi dito? Sabi dito, kailangan natin magsisi at magbalik loob sa Diyos upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So napakadali lang pala, basta tayo merong maging humble at lumapit sa Humingi ng Panginoon. kapatawaran. Kailangan natin tama. So tapos na po ang ating first reading, nahimay-himay na po natin. Ngayon dadako naman po tayo sa connection po ng first reading sa gospel. Kung bakit napili ng simbahan ang dalawang pagbasang ito. Kasi meron tong message na. Ang nakikita ko lang is yung faith. Tsaka yung faith at pagsisisi sa mga nagawa. Ang nakikita ko lang dito sa first reading, kahit ano pang nagawa nyo na kasalanan, basta humila kayo ng kapatawaran at bukal sa loob nyo pagsisi, patatawarin kayo ng Panginoon. Diba? Yun yung parang ibinibigay niyang message sa atin sa first reading. Tapos ganun din sa gospel. Ang sabi niya naman sa kanyang pangalan dun sa sa verse 47 sa Lucas 24, sa kanyang pangalan ang pagsisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangako sa lahat ng mga bansa. So dapat ikalat na ang Diyos ay mapagpatawad. Kahit ano pang nagawa niyo, hanggat basta pagsisihan niyo ng buong puso. So tama yung brother dito. Pagpapatawad at faith ang napiling connection ni brother dito. Sino pa pong magbibigay ng connection? Bali yung nakita ko, kasi parang dito sa mga readings, mas lalong nabuksan yung mga natin kaisipan na kaya yun nangyari kay Jesus Christ. Kasi yun yung nasusundan. Parang yung
prophecy. Heart fulfillment. Oo. Tama. Tapos, kapalit naman nun, bali may consequences. Bali, pwede tayong magsisi at magbalik loob sa Kanya. Oo. Para mapatawad tayo sa mga kasalanan. Bali, nagkaroon tayo ng